Hello guys! So, ayan na nga, pababa na nga kami dyan. Buti na nga lang at yung mga anak ko na yan ay hindi talaga napapagod kahit araw-araw kami sinusuga. Caring-caring nilang tumakbo, caring-caring nilang maglakad. Ewan ko lang at paglaki-laki pa yan kung maisama pa namin yan sa bundok. Ayan, takbo lang sila ng takbo, habulan sila ng habulan magkapatid, laro lang sila ng laro dyan. Nasanay na nga rin simula bata pa nga sila ay pabalik-balik na nga kami dyan sa bundok. Hindi naman kami pwedeng mag-alaga ng mga baboy sa baba at maraming nagre-reklamo dahil nga sobrang dami na nga ng bahay. So yan, nandiyan na nga ang aking mister. Siya yung naglilinis ng kulungan ng baboy. Yan. Ako naman ang taga-apit ng tubig sa kanya. Yan. Talagang napakasipag ng asawa ko na yung pagdating sa mga ganyang bagay, paglilinis. Talagang maaasahan mo, paglilinis, pagluluto. Sadyang napakasipag ng asawa ko na yan. Wala talaga ako masasabi dyan. Ayan, siya yung naglilinis ng kulungan ni Marsha. So, dating kulungan niya ng aming gagawin sanang hybrid na inahin. Kaya nga lang ay napilayan siya. Kaya, ayun, nakakalungkot man na katayin siya pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang business. Minsan talo tayo. Minsan hindi laging panalo. Mararanasan talaga natin yung pagkalugi. Ayan, nagkaroon siya ng nagkaroon ng parang katkatiyan si Marsha. Ayan, sinasabi ng asawa ko. Iwan ko ba kung anong naigagamot namin dyan? Hindi naman namin pwedeng turukan ng gamot at buntis nga. Ilang araw na lang ay makakanak na yung baboy namin na yan. Sana nga ay makabawi-bawi naman kami dahil nga nalugi kami sa isa namin gagawin dapat na inahin. Nakakalungkot man, pero ganun talaga ang life. Yan talaga ang buhay na magbababoy. Lahat talaga may experience namin mag-asawa. So, nagsisimula pa lang kami ulit, pero talagang hinamon kami ng panahon at talagang hindi na ituloy. Namatay nga. Ay, namatay. Namatay. Hindi namatay. Pinatay talaga namin kasi napilayan siya. So, ayan. Meron akong pinili na biik. Kapalit nga nung gagawin namin inahin. So, maghihintay na naman ako ng isang taon, halos isang taon para magkaroon ulit kami ng inahin ng asawa. Tsaga-tsaga lang sa pag-aalaga ng baboy at talagang siguro ibibigay din sa amin yung Lord kung talagang para sa amin. Maging successful kami ng asawa sa pag-aalaga ng baboy. Para lang naman din kami nag-iipon. Every once na may inahin ka na, every 5 months may aanihin kang pera. Talagang parang nagbabangko ka lang din at nag-aalkansya. So, yan. Yung kabilang kulungan naman yung kanyang lilinisin. Yung kulungan ng 2 biik. So, yung isa naman, galing yun kay mama, bayad sa bulog. So, pinapalaki ko para nga sa darating na birthday ng aking tatay.
Siya ay magsi-16 na. So, kailangan natin paghandaan kahit pa paano naman yung paghandaan natin ng aking tatay. Kapagkatay natin ng baboy, ang aking tatay na aking mahal na tatay. So, yan. Pakasipag talaga nitong asawa ko na to. Napakalayo pa ng iigiban yan. Kahit na talagang may nararamdaman ay sige pa rin sa pagtatrabaho. So, yan lang. Malaking tulong na talaga sa akin yun. Sa aming pamilya yung pagbababoy na yan. Talaga napakalaking tulong din sa akin ng aking asawa. Dahil nga siya yung halos araw-araw akyat baba sa bundok para lang magpakain at mag-igit ng tubig. Kaya na magkapara pa rin din ako mahirapan mag-igit ng tubig. Yan. So, ako naman ito. Habang nag-iigib siya, yan, nagluto na nga ako. Ayan, baboy yan. Yung kinatay namin baboy, siguro pang mga 2 linggo natin ulam yan. Ayan, baboy na naman. Ayan ay pork tapa. Minarinig ko yan kagabi at binaon nga namin din sa bundok. Kaya napakalaking tipid nga lang. Pag nasa bundok kami, tipid na sa kuryente, tipid pa rin sa gasol. Diba? O ganyan lang, gatong-gatong lang. At makakaluto ka, diba? Maghanap ka lang ng mga kahoy-kahoy, natuyo na, at yan, gamitin yung pangluto at nakatipid ka talaga sa gasol. Malaking tipid talaga. Pag nasa bundok ka, tipid na sa kuryente, tipid pa sa gasol, diba? Ayan, yan ang aming buhay sa araw-araw. Kasipag-sipag na At ito na nga nakatulog ako, hindi ko na nga na video yung asawa ko na yan. Ayun pala, nagagawa na siya ng ipitan ni Marcia. Yan kasing inahin namin na yan ay kapag nanganganak ay tumatapang, kaya kailangan talagang gawan ng ipitan. Ipitan dahil hindi naman kami pwedeng maggawa ng bakal dyan. Wala ngang kuryente dyan. Kaya ayan, mano-mano sa tuwing manganganak yung si Marcia, ginagawa niya ng ganyan. Tapos kapag ka naman panganak na at naiwalay, natatanggalin na rin naman niya. Nakakapagod man, pero taga-taga lang. Diba, napakasipag ng asawa ko. Ayan, yung ginawa niya yan mag-isa. Yan, ginagawa niya ng ipitan si Marcia. Kasi nga, once na manganganak yung baboy na yan, napakatapang. Nangangaghat. Ayan. Pasipag-sipag ng asawa naman. Diba? DIY ipitan. Sina? Hala! Tingnan mo to, dali Sarita, dali. Josh Dane. Ang ginagawa mo? Lupa, bad yun? Dumi yun. Dirty. Pasok ko na si Mars. Saan? Tulungan mo ako! Pasok natin, baboy! Haka mo to. Video mo. Gusto nga po mas lipigit. Pig-pig. Baboy.